Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay meron daw pong isang eksperto ang nakapagsabi na ang demand na nag-triggered kay Shiba Inu sa kanyang 46 million% na rise ay hindi raw po ang Ethereum founder na si Vitalik Buterin na nagsunog ng 410 trillion burns. Kasi yung nangyari po rito, yung sinasabi po ng karamihan ay si Ginoong Vitalik Buterin po ang founder ng Ethereum ang naging dahilan kung bakit umakyat ng napakataas sa market price si Shiba Inu noong initong mga nakalipas na taon. Sapagkat sa kanya ay yung founder daw po na dati ng Shiba Inu, ayan, yung gumawa kay Shiba Inu bago siya uh, bago siya umalis or nawala ay binigyan daw po niya ng regalo si Ginoong Vitalik Buterin ng 410 na trillion na Shiba Inu tokens. Ayan, ganyan po kalaki. Almost half ng circulating supply ng Shiba Inu token. Ngayon, sabi naman ni Ginoong Vitalik Buterin ay ayaw na pong maging parang yung manipulator, kasi kung paghawak mo kasi yung almost kalahati ng isang crypto asset, yan, tulad ng nangyari dito, tulad ng sitwasyon nito, ay kayang-kaya niyang i-manipulate ang market price ng Shiba Inu. Yan. Kung gusto niyang pabagsakin, ay ibibenta niya lamang yung maski siguro 10% lamang niyan. Pag bumagsak yan. At ayan, ganyan lamang po yung gagawin niya. At kung pag medyo mataas-taas yung market price, ibabagsak niya. Ayan, kung pag medyo mababa naman ay bibili siya. Ayan, madali lamang po niyang i-manipulate yung market price ng Shiba Inu. Pero ayaw po niyang gawin 'yan. Meron po siyang tawag diyan, nakalimutan ko lamang. Parang isang manipulator. Ayan, at ayaw daw po niyang maging ganyan yung kanyang magiging labas dahil sa napakalaking hawak niya na ganito 410 trillion na Shiba Inu token. Kaya ang kanyang ginawa ay sinulog na lamang niya ito. Yan, sinend niya ito sa isang dead wallet para wala nang makikinabang rito. At yan po yung nagdulot ng isang napakataas na market price or bigla ang pag-angat ng market price ng Shiba Inu token noon. Ayan, mga nakalipas na taon. At yan po yung sinasabi nila na siyang naging dahilan kung bakit umakyat ang Shiba Inu ng 46 million%. Ayan. Yan yung mga sabi nila. Pero ngayon ay may isang eksperto na nagsabi na hindi raw po ito yung dahilan. Kaya yan, kung hindi ito yung dahilan, ay ano nga ba ang ibang dahilan na sinasabi ng eksperto na ito? At yan po ang ating malalaman sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi dito ay Shiba Inu Burn Tracker asserts that SHIB meteoric rise is in 2021 was not a direct result of Ethereum founder Vitalik Buterin's burn but a result of demand. Ayan, demand raw po yung talagang nagpaakyat sa market price ni Shiba Inu at hindi po yung pagsusunog, yung napakalaking pagsunog ni Vitalik Buterin. ShibBurn, the community-driven Shiba Inu burn tracker, recently set the record straight regarding the influence of Ethereum founder Vitalik Buterin's burn of 410.2 trillion SHIB on the asset's price rally. Contrary to popular belief, ShibBurn assert in a post that it was the growing demand that ignited SHIB's meteoric rise in 2021 and not necessarily Vitalik's Buterin. Ayan, yung growing demand daw po ang naging sanhi ng dahilan sa pagtaas ng napakalaking pagtaas sa market price ng SHIB. Kaya yan, hindi daw po yung ginawa na pagsusunog ni Ginoong Vitalik Buterin. Yan po ay ayon kay ShibBurn. Ayan, ito po yung chart na nangyari noon. Yun, at na nagpapaliwanag yung parang basihan dito sa claim ng ShibBurn. Yan, dito raw po nag-conduct ng pagsusunog si Vitalik Buterin. Yan, Vitalik's burn. Yan, not purchase. Yan po. Medyo maliit lamang po yung kanyang inakyat dito.
At nakita natin na pagkatapos niyang nagsunog ay bumagsak rin po ito at nag-sideways po siya. At bago ito talagang umakyat ng napakatindi. Ayan. The burn tracker clarified that Vitalik did not spend $1.7 billion to incinerate SHIB tokens so that the burn could impact the price of at the time. Note that the value of 410 trillion tokens now stands at $3.1 billion as of press time. Sheburn emphasized that Buterin received the SHIB tokens when the token was initially deployed and transferred a portion of them to a burn address months later did not directly impact the token price positively. Ayan na nga. Hindi gaanong yung kanyang pagsusunog rito nung sinend ni Ginoong Vitalik Buterin ang kanyang napakalaking SHIB token sa dead wallet ay hindi po gaanong malaki yung naging impact nito. Ayan, nakikita po natin dito na yan po hanggang ganyan lamang po yung inabot ng kanyang spike. Yan po nung nagsunog si Ginoong Vitalik Buterin. The community driven burn tracker stressed that the surge in May 2021 was not solely the result of Buterin's burn, but rather a reflection of the growing interest in investment in SHIB from the broader crypto community. This substantial demand combined with the fact that half of the token supply was already under custody of Vitalik Buterin likely contributed to the asset's extraordinary price appreciation. Ayan, Shiba Inu previous rally. An accompanying CoinMarketCap chart substantiates these claims. Notably, data from the chart shows that SHIB had already increased by 29 million% from a low of in January 1, 2021 to a high of on May 11, 2021. Ayan po yung kanyang low price noong na nangyari po noong January 1, 2021. At ito naman po yung pinakamataas na price nito noong May 11, 2021. Ayan po, ito yung kanyang chart. Nakikita po natin dito. Ayan. Na talagang nagpapaliwanag, higit na nagpapaliwanag at nagbibigay ng linaw na hindi po yung pagsusunog ni Vitalik Buterin ang nag-cause sa napakalaking pag-akyat or price rally ng Shiba Inu token. Yan, kasi ito po napakalinaw na ito lamang po yung naging epekto ng kanyang pagsusunog. Nagkaroon siya ng konting pag-sideways at bago siya umakyat. This remarkable growth occurred before Vitalik Buterin's burn, indicating that SHIB's rally was well underway before this event occurred. Ayan na nga. However, following the initial rally, Shiba Inu experienced a temporary setback, retracing from the previous high. Buterin's burn occurred on May 16 during this correction phase. The burn did little to stop the correction, with SHIB's price declining to in June 2021. Nevertheless, the asset bounced back, surging 1,324% from the point to reach an all-time high of in October 2021. Sheburn pointed out that Shiba Inu is up over 46 million% since 2020, but only 5 times since May 6, 2021. This reality further confirms that the asset's meteoric rise rally occurred before the burn. Ayan, pagkatapos ng pagsusunog ni Vitalik Buterin ay dyan po nangyari yung meteoric rally ng Shiba Inu. Shiba Inu lead developer Satoshi Kusama previously made similar remarks on the back of calls for sustained burns. According to Kusama, burn alone cannot trigger a massive SHIB rally, but utility and demand. Ayan, yung sa akin naman, yung sa aking sariling opinion naman dito, ay mukhang may point po. Parang may tama po yung ginawang research dito or inilabas na pahayag ng Shibburn portal na parang hindi po yung pagsusunog ni Ginoong Vitalik yung talagang nagpaangat sa market price ng Shiba Inu. Kasi ito po talaga yung naging impact lamang nito. Napakaliit. Tapos sinundan ito. Bago po yung kanyang pagsusunog ay medyo nag-stabilize muna ito. Nag-sideways bago ito umangat. Pero kaya sa tingin ko nga ay mukhang sa aking sariling opinion lamang, yung masasabi ko rito ay hype po ito. Ayan, ito po yung napasobra po kasi marami po talagang nag-hype nung mga panahon kasi na ito ay nakikita ko na iba't ibang mga celebrity ang nag-hype dito kay Shiba Inu. Mga kilalang celebrity.
Kaya yan. At mga noon ay mga panahong ito ay hindi pa gaanong uso yung mga nagha-hype na mga ganyan, mga kilalang personalities. Kaya ayan, si Ginoong Elon Musk, ayan. Pero kay Ginoong Elon Musk ay mas nauna siya na siya yung mas nauna siyang gumawa ng hype kay Dogecoin. Pero yan, dahil na rin po dyan ay may naging epekto na rin po siya dito kay Shiba Inu. Kaya ayan, dyan po parang hype po yung talagang totoong nagpaangat dito sa market price ng Shiba Inu. Kaya ganyan po katindi. Ayan, mga kilalang personalities, celebrities ang yan, nakigaya, nagpa-hype na rin kay Shiba Inu kaya ganyan siya kataas. Ayan, ganyan po tumaas. At yan, bago ito unti-unting bumagsak ulit. Ayan, at bumalik dito sa price na yan kung saan siya nagkakaroon ng stability. Yan. Kaya ayan, yan naman po yung sa aking sariling opinion. Pero yan po talaga ang dahilan, ang point dito ni Ginoong Satoshi Kusama kung bakit niya sinabi na burn alone cannot trigger a massive SHIB rally but utility and demand. Mas maganda po talaga kung pag utility and demand yung magpapaangat sa isang market price ng isang crypto asset. Kasi tingnan nyo yung nangyari rito. Hype lamang ito. Ayan nga, totoo na aakyat ang market price ng isang crypto sa pamamagitan ng hype or pagsusunog. Sabihin na lamang natin na dahil na rin sa pagsusunog ito. Ayan, umakyat po siya rito. Pero kung pagtapos na ito or hindi po ito magtatagal, unti-unti po itong babagsak. Ayan, at babalik na rin ito sa ganito, sa dati nitong presyo na tinatahak. Ayan, ganyan. Pero kung meron po itong utilities, ayan, utilities, ayan, mga gamit, ayan, yung sinasabi ni Satoshi Kusama, magkakaroon po ito ng matibay na foundation. Yan, yung sabihin natin na nagkaroon siya ng pag-akyat dahil sa kanyang mga utilities. Babagsak ito. Pero hindi kagaya nito. Siguro ay dito lang babagsak siya ng bahagya. Tapos dito na siya magkakaroon ng stability. Yan, ng stability sa kanyang market price. Yan, dito siya magsa-sideways. Hindi siya babalik na ganito kababa. Ayan. Ganyan yung difference niya kapag utilities yung pinaka-foundation natin sa pag-akyat or pag-angat ng isang cryptocurrency. Kaya, ayan, mas naiintindihan ko po yung sinasabi ni Ginoong Satoshi Kusama rito na yung burn alone is not enough. Yan, mas maganda yung utilities. At ayan ang tungkol sa balitang ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.